Senado naiipit ngayon sa dalawang nag-uumpugang pader, ang majority block at ang minority block. Wala pong ibang talo dito kundi ang taong bayan. Hello, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapobre. Araw ng Lunes at Pitsa 15 sa buwan ng Hunyo. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong bagasa, panibagong lakas, and of course panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, usapang politika na naman tayo mga kapobre. At dadako tayo dito sa Senado. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman mga kapobre ng Senado po ngayon ay nababalot ng tensyon at naiipit sa sigalot ng dalawang nag-uumpugang pader. Ito po ay ang majority at ang minority. Hanggang ngayon po mga kapobre, hindi pa rin natitinag itong bangayan ng majority block at ang minority block. Di na natin alam kung sino ang majority, dahil ang natatandaan nating majority block ay ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Dahil po klaro naman po na nakita natin sa kanilang botohan noong pinalitan si Senate President Tito Soto. Pinalitan ni Senador Alan Peter Cayetano sa botong 13-11, sa botong 13-9, dahil yung dalawa ay nag-abstain. So mula noon mga kapobre ay wala na pong matinong sesyon na nagawa sa ating Senado. Puro na lang bangayan hanggang sa dumating sa punto na nag-walk out itong minority na grupo ni Senador Tito Soto, dahilan sa lubhang pagkawatak-watak ng Senado. At isang senaryo ang nangyari na hanggang ngayon po ay nagpalala sa sigalot sa Senado, dahil mismo sa loob ng Senado inaresto itong si Senador Jinggoy Estrada, at yun po ay mariing tinutulan ni Senate President Alan Peter Cayetano. At yung time na yun mga kapobre ay sesyon po sana ng Senado, pero hindi na natuloy dahil sinamahan ni Senador Alan Peter Cayetano at kanyang mga kasama si Senador Jinggoy Estrada papuntang Sandigang Bayan, habang ang minority na kinabibilangan nila Senador Tito Soto ay andun lang sa session hall. So yun na ang umpisa. 3 araw po hindi nagpakita sa session ang majority block ni Senador Alan Peter Cayetano, dahil paliwanag ni Senador Alan Peter Cayetano ay kailangan munang mag-convene or magkaroon ng hearing sa flood control scandal bago sila magsesyon. Pero humanap ng paraan itong minority. At yun na nga, pangatlong araw na hindi sumipot sa sesyon ang majority block ni Senador Alan Peter Cayetano, ay bigla pong sumipot itong si Senador Chess Escudero. At naging 12 po ang bilang nitong minority, dahilan na pinursige nilang magkaroon ng sesyon dahil daw quorum daw, dahil 12, dahil iginiit ng minority block na 22 na lang ang senador, dahil wala si Senador Bato at nakapiit si Senador Jinggoy Estrada. So matotal 22 na lang daw ang senador na natitira, kaya yung 12 ay majority. So yun na nga, pinili nila si Senador Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore, at diniklara nilang lahat ng posisyon ay bakante, at nailuklok si Senador Erwin Tulfo bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. So dito na, hanggang ngayon po mga kapobre, hindi pa rin natin maintindihan kung sino talaga ang majority ngayon. Dahil yung 12 iginiit nila na sila ang majority, samantalang ito namang si Senador Alan Peter Cayetano
ay kampante na siya pa rin ang Senate President dahil 13 po ang bumuto sa kanya at yan po ay nakasaad sa kanilang Senate rolls, mga kapobre. So mga kapobre, ang tanong po dito, sino po ang talo dito? Malamang taong bayan ang nagiging talo dito. At hanggang ngayon po, patuloy pa rin. Wala pa ring humpay itong patutsadahan ng dalawang grupo. Makita natin sa social media na samot-saring patutsadahan po ang ating mababasa at makikita, mga kapobre. Bilang isang mamamayan po, hindi po maganda ito. Hindi na po nakakatuwa at hindi na po magandang ehemplo itong ating Senado sa nangyari ngayon po, mga kapobre. Dahil sila dapat ang mag-unite sa ating mga kababayan, pero sila po ang nangunguna para ma-divide ang kaisipan, opinyon at pananaw ng taong bayan, mga kapobre. So nakakabahala na po itong pangyayari, mga kapobre, at mas pinaigting pa itong bangayan, mga kapobre, dahil dito sa walang humpay na impeachment case na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Taon-taon mayroong impeachment. Isa po ito sa nagpalala sa krisis ng Pilipinas dahil hindi na po tinitingnan ng gobyerno ang problema sa ating ekonomiya, bagkus puro politika na po ang nasa isip. Puro politika po ang pinaiiral ng nasa gobyerno ngayon, mga kapobre. So wala pong ibang talo dito kundi ang taong bayan, mga kapobre. God save the Philippines. This is your Cap John Official. Bye bye. Please support, like and share. God bless us all.